Oras. Eksakto, en punto. 1 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Bigas baka ninyo ang problema? Eto na, mistulang nag-shopping. Namalengke ng bigas si Pangulong Bongbong Marcos sa ibang bansa. Sa katunayan ay nakakuha daw po ng commitment ang Pangulo sa Vietnam at Cambodia para makapag-export ng bigas sa Pilipinas. Ang dalawang bansa ay ilan lamang sa mga bansa na nakikinabang sa programang o nakinabang sa programang Masagana 99 ng yumaong ama ng ni BBM na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ayon kay Junior, pinaplantya na ngayon ng Pilipinas at Vietnam ang 5 taong rice trade agreement. Wow! 5 taon. Alam na this. 5 taong rice trade agreement upang matiyak daw po ang food security sa Pilipinas. Binanggit din ng Pangulo ang Cambodia bilang isa pang potensyal na mapagkukunan ng bigas. Nakuha nito ang suporta ng Cambodia sa pag-export ng mas maraming bigas sa Pilipinas para makabawi sa mga ani na nawala sa ilang bagyong tumama, bukod pa sa epekto ng habagat. Isyu ng bayan. Isyu ng bayan. Dos. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Take a little walk to the Maganda morning. go across the Lamig pa rin, lamig. viaduct looms like a bird Magandang umaga, bayan! crack. Ito po si Jerry Baha. It's alive, Humahabol si Anthony Taberna. humming wise. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Sway across Friday! Yuhuu! the stack. Friday na ho talaga, ha? Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? How are ya? Kumusta ang tulog? Ayo, talagang ganyan. Di bali nang walang tulog. Wag lang walang gising. Oo, di ba Sherwin? Ha? Ganyan? Mariosep na naman, pahihirapan mo na naman kami yan, ha? Asa si Kumbatsero, hahabol ba? Aha. Ipaalala mo kay Kumbatsero na hindi long weekend ngayon, ha? Kaya kailangang humabol siya, ha? Nagulat tuloy ako, akala ko tuloy long weekend ngayon, eh. Akala ko inaiskupan ako. Akala ko, kaya pala kahapon, tuwing malilingon ako sa kalendaryo, pinipihit yung mukha akong ganyan. Ayaw ako patinginin sa kalendaryo. Humahabol si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2. Kumusta po ang bigasan ninyo? Ang inyong mga palabigasan dyan? Meron pa bang laman? Ayan, unti-unti daw ang sabi daw ho ay nagkakaroon na ng positibong epekto sa presyo
ang ipinatupad na price cap. Sana nga. At ang hinihintay natin ay yung mapalabas ang mga itinatagong bigas. Ang sabi ng lahat ay sinasabi, oo, meron tayong sapat na supply. Walang kaproblema kapag ang pag-uusapan ng supply. Magkano? Yun ang tanong. Bakit tumataas ang presyo kung merong sapat na supply? Di ba meron tayong batas na hanggang ngayon ay hindi pa nare-repeal. The law of supply and demand. Kapag ang supply ay mataas, maraming supply, mas mataas ang supply kaysa sa demand, bababa ang presyo. Ayan, papansinin po ninyo yun. Kapag naman ang tumaas ay demand, ibig sabihin, kokonti ang supply, tataas ang presyo. Yun yung law of supply and demand na kahit anong bansa ay hindi nila ma-repeal yung law na yan. Ang nakapagtataka dito sa atin, merong sapat na supply, sinasabi nilang may sapat na supply, pero tumataas ang presyo. Why? I don't know. Ano ba ang nangyayari? Kaya kailangan mga bodega na yan, kailangan niya mga bodega na yan, mapa-imported na bigas man ang laman yan o smuggled na bigas, mapagbubuksan. Walang problema kung yan ay smuggled. Sige, ipasok ninyo, smuggled. Pero ibenta ninyo sa pamilihan nang hindi kawawa ang mga pangkaraniwang mamamayan sa taas ng presyo. Ang mga kumpanyero ng bayan, Kayo ba'y kasama sa mga naiisahan pa rin ng mga scammer? Yung mga scammer sa telepono, sa online, naku po, inang. Akala natin bababa na at matitigil na ang mga nang i-scam gamit ang cellphone, gamit ang SIM card. Naku po, mukhang sabi nga daw matalino man ang matching na paglalalangan din. Di ba? May kasabihan tayong ganon. Tingnan nyo, yung nagpa-register, totoo ba yun ni Sherwin? O yun joke lang. Yung nagkapagpa-register ng SIM, gamit ay PhilHealth card na ang picture ay picture ng matching. At nakangiti pa. Ay, ang ganda pa ng pagkakangiti ng matching, kaya sabi nung matching at manang makapagparehistro, matalino man ang matching, napaglalalangan din. Jerry Ba at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Kung alam natin ganyan, tanggapin na natin. Naisahan tayo. Tulad na lang nung na-discover nung misang may ni-raid na puguan. Natatandaan nyo yung isang puguan na ni-raid? Puguan. Kutakot-takot, libo-libong SIM card, registered SIM cards ang kanilang nakuha doon. Puguan yun, ha? Tingnan nyo, paano naparehistro yun? Ibig sabihin talagang mas magaling ang mga gumagawa ng mga kalokohan. Ang tanong ngayon paano lilinisin yung listahan na yan? Paanong gagawin ng mga telco? Anong gagawin ng DICT at ng NTC? Meron na ba silang aksyon? Ngayong nalaman natin na sila'y napaglalangan ng mga mandarambong, ano ang gagawin nila? Nagsagawa na ho ng hearing dyan ng Senado, pero mukhang wala pang malinaw kung ano magiging aksyon. Kailangan maging makita ang aksyon dyan ng gobyerno. Parehistro tayo ganyan din pala ang mangyayari. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Oras natin, 10 minuto na makalipas ang alas 6 ng umaga. ACS Balita, susunod na. This time check is Jerry Ba at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH.
Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Friday, 8 ng Setyembre 2023. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Pilipinas muling napili bilang nangungunang dive destination sa buong Asia. EO39 ng Pangulo, nagkaroon daw po ng positibong epekto sa presyo ng bigas sa world market. Pangulong BBM balik Pilipinas na mula sa 43rd ASEAN Summit sa Indonesia. Dahil sa pambabastos sa mga maestrado, isang prosecutor tinanggalan ng lisensya. Kotse nagliyab sa Pasig, lady driver ligtas. At isang buntis na paanak sa basketball court sa Pangasinan. Ano ito, mother? Nag-basketball pa kahit buntis? Mario Josep, ano? Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Sa pangalan po ni Anthony Taberna, ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Alas 6:17 ang ating oras. Sa detalye ng ating mga balita, dito muna tayo sa ating ACS Good News. Sa ikalimang pagkakataon, tinanghal ang Pilipinas bilang Asia's leading dive destination sa World Travel Awards o WTA ngayong taon. Si Tourism Undersecretary Shalimar Hofer Tamano ang tumanggap ng parangal sa seremonya ng WTA Asia at Oceania Gala na ginanap sa Vietnam noong September 6. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Frasco, ang pagkilala sa Pilipinas bilang prime diving destination sa Asia ng isang international tourism body ay sumasalamin sa commitment ng bansa sa sustainable tourism development at kolaborasyon sa tourism stakeholders. Sa WTA website o itong World Travel Awards website, nagsimula ang winning streak ng Pilipinas noon pang 2019. At ang madalas nitong makalaban ay ang Malaysia, Indonesia at Thailand. Ayan, di ba? Do sa survey, ang isang pinakagustong puntahan daw ng mga Pilipino ay Thailand. Tinan ninyo. Walang binatbat sa Pilipinas ang Thailand kapag ang pag-uusapan dagat. Yung mga dive destination. Ngayong taon, nasungkit ng Indonesia ang Asia's leading beach destination award na nakamit ng Pilipinas noong 2020 hanggang 2022. Ayun! Bumaba naman ng 21% ang presyo ng bigas sa pandaigdigang merkado kasunod ng inilabas na Executive Order 39 ni Pangulong Bongbong Marcos na nagtatakda ng price ceiling sa bigas sa buong bansa. Aba, totoo ba ito? Dahil sa EO na yon, world market ng bigas ang bumaba 21%. Wow! Ito po ang masayang ibinalita ni House Speaker Martin Romualdez at tinukoy nito ang report ng US-based company na Market Insider na nagsasabing bumaba sa $332.4 per metric tons ang presyo ng bigas ngayong buwan mula sa 384 kada metric tonelada noong July. Sinabi ni Speaker Romualdez na posibleng nakatulong ang EO39 ng Pangulo at nagkaroon ng positibong epekto sa presyo ng bigas sa world market. Sana nga ganon, ano? Balik Pilipinas na pala si Pangulong BBM matapos ang matagumpay na pagdalo sa 43rd ASEAN Summit sa Jakarta, Indonesia.
Dumating ang Pangulo sa Villamor Air Base bago mag-alauna ng madaling araw. Naku, ay madaling araw na pala, no? Kanina. Nakipagpulong ang Pangulo sa ilang world leaders sa tinalakay ang iba't ibang issue kabilang ang trade and maritime security. Naging mainit din na topic sa summit ang West Philippine Sea kung saan sinamantala ng ibang bansa kabilang ang Pilipinas ang pagkakataon na igit ang kani-kanilang sovereignty. Binigyan din ng Pangulo sa ASEAN Summit ang patuloy na pagtataguyod ng Pilipinas sa karapatang mag-navigate sa pinagtatalo ng West Philippine Sea habang hinihimok ang mga sangkot na partido na mag-self-restraint. Yun! Dumiretso ba ng DA? Pag-uwi ba, Sherwin, pag-uwi ba ng Pangulo? Ay, kaya lang, alauna na pala, no? Oo, tulugan na. Tulugan na, ano? Oo, sayang kasi alauna ng madaling araw. Ang plano pala nung una ay pagkagaling ng Indonesia, paglapag dito, diretso ang Pangulo sa Department of Agriculture. Tama nga naman dahil yun ang yun ang numero ng issue ngayon. Yung bigas. Oo. At pwede na ring kaagad na pulungin ng Pangulo. Siguro mamaya, siguro kukuha lang ng konting tulog ang Pangulo at mamaya ay kakausapin kaagad ang lahat ng may kinalaman sa bigas. Mga ahensya ng gobyerno na may kinalaman sa bigas. Para lalo na yung mga bigas na nakaimbak dyan, nakatago, yung mga itinatago. Hoarding ho talaga ang problema natin. Wala tayong problema sa supply. Hoarding, itinatago. May sapat na supply, bastante ang supply, pero tumataas ang presyo. Hoarding ang nangyayari. Kaya nga ho dyan sa biyahe ng Pangulo sa Indonesia, nakakuha ng commitment daw ho ng 5 taon, 5-year rice deal sa Vietnam. Kaya pala ang ingay ngayon sa Vietnam. Ang ingay. Masayang-masaya pala mga Vietnamese, kaya pala napakaingay daw doon ngayon. Masayang-masaya, lalo na yung mga magsasaka nila, lundag ng lundag. Naglulundagan. Sabi, may sigurado silang market ng bigas sa loob ng susunod na 5 taon. Tingnan mo nga naman, buhay na buhay ang mga magsasakang Vietnamese dahil sa kakulangan ng bigas sa Pilipinas. Paano naman kami? Yan ang sigaw ng mga magsasakang Pilipino. Buhay. Alas 6:23 ang ating oras. Puntahan nga muna natin ang presyuhan. Presyuhan ng bigas. Talaga nga bang marami na bang 41 at 45 per kilong bigas sa mga pamilihan? Lalo na dyan sa Blooming Treat Market. Andun si RH29. Boy Gonzales. Come in, boy! Anthony, Jerry, dito naman tayo sa presyuhan naman ng gulay. Pinuntahan natin yung... Gulay ang andyan. Walang bigas? Gulay. Walang bigas? Maraming bigas. Meron din 41, meron din 45. Meron na. Dumadami na ngayon, boy. Dumami na rito sa kahabaan itong Blooming Treat Market. Very good. Obrero Market, ganun din. May 41, may 45. Talaga, Marami nang nagtitinda ng mga yung milled at well-milled rice dito sa kaba ng Blooming Treat. Baging sa Cavite Street. Dito yan sa kabilang side ng Blooming Treat. Hindi katulad nung mga unang araw na walang mabili. Ngayon pala ang dami na. Nagsarado pa yung dalawang store sa Trabaho Market. Marami ng mga tindahan ng mga rice retailer ang nagbebenta ng 41 hanggang 45 pesos na milled na bigas. At dito sa ang retailer dito sa kahaba ng Blooming Treat nasa 5 hanggang 6 na peso, at sa Cavite Street nasa 5 na peso ang mga retailer rice retailer na karamihan ay nagbebenta ng 41 na 45. I-announce natin yan, boy. I-announce natin sa mga naghahanap ng 41 at 45 na presyo ng bigas. Anong mga lugar yan? Blooming Treat Market.
kahaba ng Blooming Street Market. Oo. Yung sa kabilang kalye, Cavite Street. Cavite. Yung mga tindahan ng itlog. Oo, dyan sa paligid ng Cavite. Ay, paligid ng Cavite. Paligid ng Blooming Street. Paligid ng Blooming Street. So, Obrero Market, 4 na stall. May mga tinda na 41 hanggang 45 pesos na bigas. Marami na rin yung mga, kahit sa mga hindi parte ng palengke. Halimbawa, dyan sa may Arpapa, meron din 41, meron din 45 na binibenta na presyo ng bigas. Dyan sa may lugar nila, Big Lima, meron bang ano dyan? May... Wala akong nakita doon sa Felix Huerta, si lugar ni Biclima. Malayo. Puro ano daw, puro carwash. Puro carwash ang andun. Laging laman ng carwash si Biclima. Ayan, kaya ganyan. Tapos, pinunta ko naman dito sa Blooming Street, yung preso ng kamatis. Yung sa may Texon, Oroqueta. Texon, Oroqueta. Dyan din, sa may Blooming Street, yung mga pwesto dyan. Yung mga pwesto ng mga itlogan dyan. Ang preso ng kamatis na nakita ko ito, merong 160 ga 180. Kamatis naman yan, kamatis. Gulay, yung mga gulay dyan, ulam naman na tayo. Total, meron kakamong mabibili ng 41 at 45 dyan. Mga ulam naman, gulay. Bawang, 140 pesos. Patatas, 140. Carrot, 120. Yung Baguio beans, ganun din. Tapos yung silil labuyo, yan medyo tumaas. 600 pesos. Wow! Napakamahal na sili na yan parang bumabalik sa 800 pero ito ay nasa 600 pesos. Sabagay, konti-konti lang naman ang super anghang niya. Labuyo yan May tumpok-tumpok naman, nabibili ka na 10 piso. Yung berde, siling berde. Siling berde, panigang, 100 pesos sa kada kilo. 25 pesos sa wako. Ang talong, 60. Ang palaya, 140. Sitaw, isang tali, 20 pesos. Patatas, 80 pesos. Ang sibuyas, na kulay puti, mas mababa, 120. Ang sibuyas na pula, 140. Ang repolyo, 120 pesos ang kada kilo. At ate, magkano lang yun ang 200. Ganun dito, 200 ang kilo. Ano yan? Na kamatis. Magkano isang piraso po? 10 piso isang piraso. Napakamahal Mario Jose. Hinuhuli na. May wangwang. Tinitimbang nila yung 10 piso ng kamatis. Yung naman, natural dito yan sa yung nag-mobile. Miyat-miya, nag-iikot yung mobile. At yung presyo, medyo talaga mahal kahit sa Divisoria. Ang mahal ng kamatis, kahit sa Divisoria, tumaas din yung presyo ng kamatis. Sabagay kasi pag nag-uulan, pag matagal na nag-uulan, ang mga puno ng kamatis nalulusaw. Kaya dapat diyan talaga yung mga nagtatanim ng meron kang may bubong, yung greenhouse. Kaya lang sa mga pangkaraniwang magsasaka natin, hindi kaya yung ganun. At isa pa, talagang sabi, kahapon naman, punta rin ako ng Divisoria. Medyo mura doon, 170. Siyempre, andun yung pagsaka ng gulay. Pagka ang mga vendor namili ron, siyempre, pagdating sa tinda nila, meron naman silang tubo para kumita naman yung mga vendor sa halimbawa, Blooming Street Market, dito sa area ng Brazil. So kapag mag-uulam ako ng SOT, yung scrambled egg with onion and tomato, onion na lang muna. Wala muna tomato sa napakamahal. Ang sibuyas bumaba naman Kaya nga Yung pwede ito yung magpasarap ilagay sa itlog sibuyas na puti. Sibuyas na puti. 120 lang yun, isang kilo. Di bumili ka ng 1/4, nasa 30 pesos lang ang 1/4 ng sibuyas na puti. Yan pa rin yung sitwasyon, yung presuhan ng mga gulay dito sa Blooming Street Market. Mula sa kauna-una sa Pilipinas,
Ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, boy! Mula dyan sa Blooming Treat, si Boy Gonzales. Susunod! May mga balita pa tayo tungkol, lalo na dito sa abogadong, ininsulto ang mga mahistrado. Nako. At ang isang kotse na nagliyab dyan sa Pasig na minamaneho ng isang lady driver. Sa pagpapatuloy ng ACS Balita. alas 6:31 ang ating oras. Alas 6:34 ang ating oras. Diyos maray naga sa Indugabos, mga Bicolano. Mata na ka mo, gising na. Ang mahal daw ng siling labuyo, ano? Magkano, boy? 600. Wow. Tsaka ang kamatis, ubod ng mahal. Oo, kaya yung mga nakakapagpalusot kapag ganyang maulan, nakakapagpalusot ng kamatis, yun ang mga, hindi yung palusot na smuggled, ha? Hindi yun ang pinag-uusapan natin. Yung palusot, yung nakapagpaani siya, nakaani siya ng bago uulan na ganyan, o kaya naalagaan niyang mabuti ang kanyang kamatisan. Nako, tiba-tiba yan ngayon. Talaga naman. ACS Balita. Nung mga nakarang buwan lang, di ba, pinapagulong na lang sa kalsada at sa mga bangin yung mga kamatis dahil hindi mabili. Ngayon naman, pagkamahal-mahal. Yan ang buhay ng mga Pilipino. ACS Balita. Tinanggalan ng lisensya sa pagiging abogado ang isang prosecutor dahil sa pang-iinsulto sa mga mahistrado. Pinadisbar ng Korte Suprema si Perla Ramirez matapos labagin ng lawyer's oath and Code of Professional Responsibility and Accountability. Nauna nang nasuspindi si Ramirez noong July 2014 dahil din sa kagaspangan ng pag-uugali. Aba, may record na pala. Nagliyab ang isang kotse sa Marcos Highway malapit sa Robinsons Metro East sa Pasig. Ligtas naman ang lady driver na tumangging magbigay ng pangalan. Ayon sa driver, binabaybay niya ang Marcos Highway nang biglang mamatay ang makina ng kanyang kotse. Nang paandarin niya ito, bigla na lang umusok ang harapan. Naku, hindi ano. Oo. Anong sasakyan ito? Agad namang rumesponde ang Cainta Bureau of Fire Protection para apulayin ang apoy sa kotse. May inala naman ng kaibigan ng driver na baterya ang posibleng dahilan ng pagliyab ng kotse. Butit walang nasaktan. Isang buntis ang napaanak dyan sa Pangasinan. Masantos siya kabuasan at sekoy namin nagbangon kila. Naimbag nga bigat kada kayo amin na po, wag rin kayon, gising na. Diyan ho kasi sa Pangasinan, may bayan na Ilocano, may bayan na Pangasinense. Oo, ganun dyan minsan magkatabi, magkasunod. Ilocano, tapos Pangasinense. Ayan, Ilocano, Pangasinense. O, tulad sa Alaminos, Ilocano doon. Pagdating mo lang ng Labrador, Panggalatok na, Pangasinense na. Oo, doon, ganun doon. May bayan na Ilocano, may bayan na Panggalatok o Pangasinense ang salita. Isang buntis ang napanganak dyan sa basketball court sa Mangaldan, Pangasinan. Kaya lang namatay daw ho yung baby. Ayon kay Jerry Gubatan, hindi niya akalain naaabutan si Jessery Gubatan, hindi niya akalain naaabutan siya ng panganganak sa daan dahil sa Oktubre pa naman ang kanyang kabuanan. Ayun, ito pala yung basketball court. Hindi naman pala covered, nasa daan lang Nasa daan lang at ano ba ito? Full court ba ito? Oo, nasa daan lang nila. Oo, kaya nadadaanan niya. Ayun, nasa daan lang nila yung basketball court. Ayon kay Jessery Gubatan, hindi niya akalain na abutan siya ng panganganak dahil sa Oktubre pa nga ang kanyang kabuanan. Sa death certificate ng baby, kakulangan ng oxygen ng sanggol ang dahilan ng pagkamatay nito. Maaari pa raw humabol ang mga late enrollees para sa school year 2023-2024 hanggang sa katapusan ng buwan. Ito ay matapos palawigin ng DepEd ang deadline dahil sa mga pagkaantala sa klase dulot ng mga pagulan at pagbaha na dala ng habagat at mga nakaraang bagyo.
Aminado ang pamunuan ng Bureau of Corrections na hindi drug-free ang New Bilibid Prison. Sa hearing ng Senate Committee on Justice and Human Rights, sinabi ni Bucor Chief Director General Gregorio Katapang na iba't ibang pamamaraan ang ginagawa ng mga inmates upang makalusot ang droga sa kulungan. Alas 6:39 ang ating oras. Magbabalik pa rin ang ACS Balita. ACS Balita. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw ba today, kumbachero? Today and everyday, Smart Dishwashing Day! Yuhuu! At sa ating everyday dishwashing, syempre Smart Dishwashing Paste. Heavy duty and linis dahil may double tanggaling formula kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Saan ka pa? Yan po ang Smart Dishwashing Paste sa plato, kaldero at plastic. Linis, fantastic! Kaya number 1 ang Smart Dishwashing Paste, the product of ACS Manufacturing Corporation. Oy, oo. Yung ikinukwento ho natin kanina tungkol sa Vietnam, totoo ho yan, no? Kaya kung kayo mga kababayan natin may planong magpunta ng Vietnam, Mr. Jalom Tang, magandang morning. Kung kayo planong magpunta ng Vietnam, kasi ilang percent yon yung binanggit kahapon na maraming Pilipino ang gustong makapag-abroad. Hindi para magtrabaho kundi magbakasyon. At isa nga sa mga gustong destination ay kasama po ang Vietnam. Oo. Ingat-ingat lang kayo sa mga motor diyan. Ang daming motor doon. Tapos ay dire-diretso, hindi ka titigilan. Oo. 70% ng mga Pinoy gustong bumiyahe abroad. Oo. Mas kung dito sa atin nakakainisan minsan ng mga nagmumotor, lalo na doon. Oo. Ewan ko kung nagkakainisan pa sila. Siguro yung mga foreigners na dumarating doon ang naiirita, nagugulat. Hindi ka talaga titigilan. Pag naglalakad ka, tatawid ka, ikaw ang iilag sa motor. Mukhang priority nila ay motor. At syempre, lalo pa ngayon, masayang-masaya sila. Masayang-masaya ang mga Vietnamese dahil may 5 taong kasunduan ng Pilipinas at Vietnam para sa rice supply. Talaga naman, kaya naglulundagan daw po ang mga Vietnamese. Naglulundagan sa saya. Hindi sila mawawala ng pera dahil andyan ang market nila ng bigas. Ang mga magsasakang Vietnamese naglulundag sa katuwaan. Samantalang ang mga magsasakang Pilipino, naku po, iyak. ACS Balita. Hinikayat ni Pangulong BBM ang ASEAN na kontrahin ang paggamit ng maritime militia sa pinagagawang South China Sea. Walang binanggit si Pangulong Marcos na anumang bansa o maging China sa kanyang dialogo sa ASEAN. Kinundi na rin ng Pangulong mapanganib na paggamit sa Coast Guard at maritime militia vessels sa South China Sea. Iginiit ng sinibak na hepe ng Mandaluyong City Police na si Colonel Cesar Guerrente na hindi siya gumagamit ng droga at hindi siya addict. Pero nagpositibo ito sa drug test At upang patunayan na hindi siya gumagamit ng drugs, sumailalim si Guerrente sa drug test ng PIDEA at sa DOH Accredited Testing Center, gayon din sa NBI at lumabas na negatibo ang kanyang resulta. Kaya yun ang kailangan doon. Merong confirmatory test. Merong mga test na iba pang pwedeng gawin. Baka naman dahil sa mga tinetake lang niyang mga gamot o yung mga maintenance, kaya nagpa-positive sa droga. 6 na miyembro ng NPA na kabilang sa grupo ni Domingo Compok alias Commander Cobra ang nasawi sa enkwentro sa Bohol. Ayon kay Lieutenant Colonel Israel Galorio, Armed Forces Visayas Command Information Officer, nagresponde lang ang kanyang mga tauhan sa report hinggil sa pagkakaroon ng mga rebelde na nasapilitang nangihingi ng pagkain sa Sitio Laod, Barangay Campagao. Naghatid po ng kabuuan ng ating ACS Balita. Sa pangalan po ni Anthony Taberna, ito po si Jerry Baha.
Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Alas 7 na, ngayong araw na ito ng Friday. Yuhuu! It's a Friday, September 8, long weekend, sabi ni Kumbachero. Kaya pala kahapon, Mother. Kaya pala kahapon, nagkukwentuhan kami, magkaharap kami ganyan. Tuwing malilingan ako sa kalendaryo, ginaganon ako. Ginaganon yung mukha ko. Tuwing mapapaganon lang ako, mapapasulyap lang ako sa kalendaryo, ginaganon ako. Ayaw palang mapansin ko itong petsa. Pero hindi naman pula. Hindi naman holiday, di ba? Sa Lunes ba holiday? Hindi rin, di ba? Oo. Kaya nga nagtataka ako. Bigla palang mawawala, kaya pala ganon. Talaga naman, Oy, sa mga pinapaalalahanan natin, total balitang-balita ngayon ng Vietnam. Balitang-balita ngayon ng Vietnam dahil sa 5-year rice deal. Kapag pupunta ho kayo dyan, halos parehas lang ang panahon natin. Pero depende sa Vietnam. Sa northern Vietnam, meron lugar sa kanila din na lumalamig din. Pero sa ngayon ay halos parehas lang tayo ng lagay ng panahon. At marami silang bigas. Kaya nga mayayaman doon may dating doon ng mga magsasakang Vietnamese lalo pa ngayon 5-year kung totoo itong magkakatuluyan itong 5-year rice supply deal with the Philippines. Talaga namang mapapalundag talaga ang mga magsasakang Vietnamese. Kachek Trabia sa Talay, magandang morning. Ano itong tinetext mo, Kachek? Attorney Ronnie Hiron, magandang morning. Tsaka si Jerry Labasan, magandang morning. Si Colonel Byron Tabernilla ay meron lang pasabi na yung kanya daw father-in-law ay pumanaw na. Nais po ipabatid ng mga malalapit kay Tatay Boy Espineli, kamag-anak at mga kaibigan ni Mr. Rodolfo Boy Mojica Espineli na siya ay pumanaw na ang kanyang ang kanyang mga labi ay nakaburol ngayon sa Arlington Funeral Chapel sa Araneta Avenue, Quezon City. Ito po ay nakadagdang ilibing sa Martes, September 12, alauna ng hapon sa Heritage Park, Fort Bonifacio sa Taguig. Ayun, kakiramay po kami. Naku, kabilis ng oras, makakausap natin ng DICT tungkol dito sa bakit ba tuloy-tuloy ang pang-i-scam sa cellphone. Nagkaroon na tayo ng SIM card registration. At ano gagawin doon sa mga nakapagparehistrong matching, sa mga unggoy na nakapagparehistro ng kanilang SIM card. Sandali po lamang, 7 minuto na lang, alas 7 na. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Ang baksyero ng bayan, katunying ka, Jerry. 3 minuto na lang, alas 7 na. Kuha nga tayo ng update sa DICT, bakit ganon? At anong gagawin ng pamahalaan ngayong natuklasan nilang nakapagparehistro ng SIM, pati ang mga matching. Kaya pala tuloy-tuloy pa ang mga pandarambong, ang mga panloloko gamit ang SIM. Mandami pa ring scam. It really hurts so good. Si Yusek Alexander Ramos, ang Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ng DICT. Yusek, magandang morning. Si Jerry po ito. Magandang umaga, Jerry. Apa? Si Anthony ho ay teka. May radyo ho ba kayo dyan, Yusek? Pakihinaan lang at bumabalik. Wala Ba't ganun na? Hello, yan. Yusek? Go ahead. Ayun ang sama. Sandali, Yusek, babalikan kita. Ayusin lang natin ang linya, ha? Si Yusek Alexander Ramos, balikan natin ang linya.
Pakiayos lang, Sherwin, Yuel. Bumabalik sa akin yung salita ko eh. Parang kinakausap ko yung sarili ko eh. Ang problema nun, pag sumagot ng sarili ko sa tanong ko, baka magkatakbuhan tayo dito. Baka maiwanan tong studio ng walang tao. Teka, inaayos lang natin ha. Oo, meron na ho kasing ginawang hearing dito ang Senado at doon nga nailabas yung matching na nakapagparehistro ng kanyang SIM at kahit ho diyan, bukod ho diyan, talagang makikita natin na tuloy-tuloy. Ako lang ilang beses ko nang nabanggit na ako lang hanggang ngayon nakakatanggap ng mga text. Mga bangko, ginagamit ang bangko. Ayan na. Yusek Ramos, andiyan ka na? Good morning. Ayun, okay na. Okay na linya natin. Okay, Yusek, sa harap nitong alam na nating nangyari na kutakot-takot na mga SIM ang nahirehistro ng hindi tama, hindi kung ano-ano pinagagawa, ano ang gagawin na ng DICT, NTC at ng Telco tungkol dito? Well, ilagay natin muna yung background doon bakit nangyari ito. No? Nung kasagsagan kasi ng mga early days ng registration, yung publiko, yung ating mga kababayan, nahihirapan mag-connect or nahihirapan mag-rehistro online, no? Okay. Dahil meron tayong mga standard security measures. Ngayon, sa sobrang higpit nito, medyo hindi nakaka-connect o nahihirapan sila. And there was a clamor na padaliin. In fact, maraming humiling na pwede ba nating i-ease up yung sistema ng pagrehistro para ma-meet yung deadline ng pagre-rehistro. Okay. At yun naman po ay tinugunan ng ating Secretary Ivan Uy at kino-ordinate sa NTC at sa mga telcos na huwag masyadong mahigpit para ma-ensure na lahat ng ating kababayan makapagrehistro. Okay. Ang sitwasyon nun kasi, iba-iba ang ating cellphones, no? Iba-iba ang capacity, specification. So ang pag-connect nila iba-iba rin. So pag medyo mahina specification ng cellphone mo, talaga hindi makaka-connect, no? At yung memory, yan ang mga pinag-uusapan nating issues. So niluwagan ho po ito. So as a result, meron tayong mga security measures na hindi masyadong magandang ang ayun, kumbaga inalis natin yung ilang mga requirements o mga features sa pag-register. Tulad doon ng alin na Yusek, ano yung importante sana na dapat ay hindi tinanggal? Well, one of those things, yung talagang verified na government-issued IDs. That is one, no? Kasi madali mag-verify kung meron kang yung similar IDs na tinatanggap ng mga bangko, talaga mahigpit na requirement doon dahil mahirap dayain. So, isa yun sa mga niluwagan. Pangalawa, yung sistema natin ng pag-verify from facial recognition to simple selfie. No? Alam mo na, inalis yun. Inalis yun. Hindi naman inalis. Kung bagsa, nag-offer ng alternative method, no? So, kasi nung magpa-register ako, wala na hindi na ako hinanapan ng selfie. Actually, dati mahigpit kailangan may facial recognition. Kumakain din ho ito ng bandwidth, no? So kung mahina signal, talagang hindi kayo kukonect. Pero teka, Yusek, balikan ko yung sa ID. Di ba't government-issued ID naman talaga hiningi? Noon kasi, yung specific yung government IDs, ang required natin yung standard na tinatanggap ng mga bangko. Niluwagan ho ito. So any government IDs ay pwede pinayagan na. Dati ang tinatanggap ng bangko ay driver's license tsaka BIR, tama ba? Yung mga may signature, yung pictures na mahigpit. Yung PhilHealth ID ba hindi ba mahigpit 'yon? Hindi ho. In fact, during ito mga recent operations namin, marami kaming nahuli na yun ang gamit. Na-verify kung peke o manufactured the PhilHealth cards. Ayun. So, PhilHealth ang
PhilHealth ID ang karamihang nagamit ng mga tiwali. Oo, nakita natin. Sa marketplace, nakakabili ka nun eh. Kaya hindi namin malaman kung saan nanggagaling ito. Ayun, nako. Oo. Okay. So, kaya pala pati yung unggoy nakapagpa-register using PhilHealth ID? Well, para mapabilis ang pagrehistro, ang mga telcos nag-deploy ng AI, kumbaga, no? In-automate nila kaysa sa mano-mano na meron kang call center agent na talagang bubusisihin ang ID mo, ang itsura mo, nilagay nila sa AI technology. So ito, magaling i-highlight to, no? Na ang AI talaga, hindi eksaktong siyensya na talaga magre-replace ng trabaho ng tao, no? But it can help automate. Yun lang ang capacity nun. So pag prinogram mo na ang ID mukhang matching, tapos yung nag-selfie na dal na matching, talaga tatanggapin. Pero kung tao yan, di papayagan ng tao yan. Kaya nga eh. And ako, bukod doon sa PhilHealth ID, alin pang mga government-issued IDs ang nagamit ng mga peke? Well, meron tayong mga simple IDs, pinalusot eh. Oo. Yun ang... Pinalusot ng telco yon. Ng sistema. Kasi na-train yung AI verification nila. Sige, pag may ID dyan at tumugma sa selfie, palusutin na yan. Parang ganon. Yun ang order mo sa computer eh. Kasi ang nagbe-verify nito is fully computerized at hindi pa naman ganon katalino ang computer. Kumpara sa tao na madali makapag-isip, no? Kaya niyang i-verify ito. Yun, so, yan ang ating mga naging... yan ang naging sitwasyon natin. So, na-defeat yung purpose natin sa SIM card registration. So, anong solusyon? Anong gagawin na natin ngayon? Well, kahapon nagkaroon technical working group, no, sa pangunguna ng National Telecommunications Commission, no. Nandun kami lahat, DOJ, ang NBI, ang NPC, si Commissioner Naga nandoon, lahat ng telcos nandoon, no. So pinag-usapan namin kung ano na ang moving forward na gagawin. Correct. So napag-agreean na mag-iisip tayo henceforth ay balik natin ang standard of security para mapangalagaan. Pero yung mga nakapag-rehistro na, actually nasa batas na yung post-validation process, no? Ongoing yan na ginagawa ng mga telcos ngayon para malinis yung kanilang initial listahan, yung 118 million natin, no? Okay. So, doon ho ay tediously na ina-assess ng ating mga taga-telco. Mangyari, ang gobyerno, wala kaming case na para busisiin kung ano yung nilalaman ng kanilang database. Protektado sila ng National Privacy Law, no? So telco talaga. Telco ang kailangan magsagawa ng verification. Kailan ho nila sisimulan itong verification at anong proseso ng verification ang gagawin ng mga telcos? Actually, it was ongoing. Pagkatapos nung deadline ng ating SIM card registration, no? Automatic, nagbe-verify na sila. Yun nga lang, very tedious kasi hindi to fully automated. Kailangan ma-verify kung talagang nagtutugma ang mga litrato at ang mga ID. So, mano-mano ho ginagawa yun dahil nakita nga na may deficiency yung technology pa at hindi pa masyadong matured. Ay, bago lang ho yung AI technology sa totoo lang. Kaya nga mukhang matatagalan. So ibig sabihin, Yusek, habang ginagawa yung verification process, yung mga matching makakapagpatuloy sa pang-i-scam. Hindi naman, no. In fairness, no, hininga namin ng explanation yung NBI. Sabi nila, ginawa nila itong testing na to para pangalagaan kung totoong safe ang ating mga kababayan na makapag-rehistro. Sinabi naman nila controlled environment yun. Kasi nangyari kung ginawa nila yung basta-basta at walang base,
may criminal liability ho yun. So, inayos na. Finansya na yun dun sa level ng ating mga regulators para mapag-aralan yung resulta ng kanilang eksperimento. So, mga ano lang yan, mga so hindi totoo yun. Eksperimento lang yun, yung sa matching na yun. Experiment ho yun ng NBI ho natin, mga kasama sa NBI. Para lang masubukan. To ensure yung safety ng ating mga kababayan. Opo. Kaya lang, nakalusot no? Ano lang naman natin dito, talaga pinangangalagaan natin yung mga kababayan natin na medyo may kakulangan rin sa cybersecurity knowledge, no? So, isa ho yun sa ating, ang gobyerno ay nangangalap ng paraan paano maproteksyonan tayo, mga citizenry, how to go online. Opo. So, isa ho yun sa mga methodologies ng ating gobyerno. At naiintindihan naman ng lahat at sinabing kung ano mga dapat na improvements na dapat gawin. Okay. So dito sa mga SIM card na nairehistro ng mga kung sino-sino, tama ba, Yusek, na nakasalalay na lang ito sa pagbe-verify ng mga telcos natin? Sa ngayon ho, humingi rin tulong sa atin ang mga telcos kung paano mapapadali. Mangyari, wala silang access sa government database. Kaya kung anong database sila, nakalimit sila doon sa nakalap nilang data na ginawa during their system. Yun naman ho ay protektado rin naman ng batas na ang gobyerno hindi basta-basta makasilip doon kung hindi pupunta sa korte. So ganyan ho kay ang ating privacy law. And everybody understood na meron tayong mga batas na sinusunod at hindi basta-basta magagawa instantly kahit na ano. But in fairness, because of the SIM card registration law, kumpara last year, nakanganga tayo, hindi natin alam paano magre-respond. Pero because of the SIM card registration law, ang ating mga kapulisan, ang ating NBI, mga enforcement, kaya na nating lumaban, kaya na natin silang hanapin at hulihin. Kung makikita nyo, marami na tayong nahuli, no? Na-highlight yung malalaki natin. Pero marami pong nahuling nagbibenta ng pre-registered SIM cards, mga certificate operation. Kaya nga. Nakakalaban na tayo. So, hindi naman nabaliwala yung batas. Meron lang talagang mahuhusay na paikutan ang batas. Opo. At ang maganda rin, kaya na natin sumipa. Lumalaban ho tayo ngayon. Kaya ang dami ho nahuhuli. Yan, sige. So yan ang hihintayin natin ang verification na gagawin ng mga telcos. Pwede ho bang ang mga kababayan natin pwede rin hong tumulong halimbawa tulad ko, Yusek, pag nakakatanggap ako ng ganyan, isinesend ko dun sa halimbawa tungkol sa bangko. Isinesend ko dun sa bangko. Pwede ho bang automatic na kapag nakakatanggap ng alam na nating scam, meron tayong mapadalhan at action kaagad kung sino man ang dapat na umaksyon, i-block kaagad at patayin kaagad yung SIM card na yon. Ganito yung proseso natin. Kami ho ay nangangalap ng mga ganitong klaseng detalye. Hindi namin kailangan ang pangalan o address kung sino nagko-complain. Kailangan namin kung may nakatanggap ng ganitong mga spam o scam messages, i-report lang sa amin para magawa namin ng strategiya at ma-locate ito kung saan nanggagaling. Paano ho ang pagre-report, Yusek? Pwede bang i-screenshot lang, kasi ando naman yung number, i-screenshot at i-send, halimbawa sa inyo. Saan ho ba pwedeng i-send? Saan pwedeng i-send? Pwede silang tumawag sa 1326 para lang i-report ito, no? You don't need to identify yourself. Tuturuan kayo paano ipapadala ang screenshots na capture nyo. Makapasok sa database namin para ma-hunting na natin ito kung sinong gumagawa nito. 1326 tatawag. Wala ho bang pwede ho bang cellphone number na lang para i-send na lang kaagad direkta na yung screenshot halimbawa?
Sige ipapadala namin sa inyo kasi meron kami mga cellphone numbers sa Smart, sa Globe at sa dito. Ayan, mas Padala ko maganda. po ngayon sa inyo. Para mai-announce mai-announce natin at gano'n na lang ang gawin ng mga kababayan natin. Tuwing makakatanggap sila ng alam nilang pang-i-scam, i-screenshot, i-send ka agad sa inyo at kayo na ang a-action. Opo. Kailangan namin yung detaling yun. Opo. Yusek, maraming salamat. Thank you din po, Jerry. Magandang umaga si Yusek Ramos. Pakitaas mo nga ulit. Ang haba kasi ng pangalan ng opisina niya yung buong pangalan. Yan. Ang Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, CICC, ng DICT, si Yusek Alexander Ramos. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy! Alas 7:15 na! Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Friday, September 8, 2023. Narito po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Mayorya ng mga Pilipino hindi masaya sa inflation response ng pamahalaan ayon sa isang survey. Minimum wage sa Calabarzon tumaas. Presyo ng gulay sumipa dahil sa kakulangan ng supply. Driver sugatan ng salpukin ng bus ang ambulansya sa EDSA busway. Dating polis na sangkot sa road rage incident binawian na rin ng lisensya ng LTO. At lalaki patay nang mahulog sa isang gusali sa Maynila. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Sa pangalan po ni Anthony Taberna, ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. Alas 7:16 ang ating oras. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Sa detalye ng ating mga pangunahing balita, desmayado ang mas maraming Pinoy sa hakbang ng pamahalaan na mapigil ang pagsipa ng inflation rate sa bansa. Batay sa survey ng Okta Research, 34% lamang ng mga respondents ang kontento sa performance ng Marcos administration na makontrol ang pagsipa o pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. 32% ang hindi believe at 34% ang undecided o walang pakialam sa issue. Ginawa ang survey July 22 hanggang 26 o bago iulat ng Philippine Statistics Authority na bumilis ang inflation noong nakarang buwan ng Agosto. Good news para sa mga manggagawa sa Calabarzon. Ito'y dahil nagpasya ang Regional Wage Board na taasan ng mula 35 hanggang 50 pesos ang arawang sweldo ng mga minimum wage earners sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at maging sa lalawigan ng Quezon. Ayon sa National Wages and Productivity Commission, ang naturang kautusan ay magkakabisa September 24. Yun, linggo yun linggo. Walang trabaho. Sa 25 na.
25 na. Gawin na natin 25. Day off yun eh. Dahil sa wage order, ang arawang sahod ng mga manggagawa sa non-agricultural sector sa Calabarzon ay magiging 520 pesos na mula sa dating 385 pesos. Habang ang mga nasa agriculture sector ay tatanggap na ng daily take-home pay na 479 pesos mula sa dating 385 pesos. Samantalang sweldo ng mga empleyado sa agriculture sector sa Calaca, Batangas at Carmona, Cavite ay tataas ng 89 pesos. Dahil sa pagiging ganap na syudad ng kanilang lugar mula sa dating first class municipalities. Ganun pala. So mas mataas doon, 89 pesos ang increase dyan sa Calaca City at Carmona City. Ayun. Sumipa naman ang presyo ng gulay sa Metro Manila sa harap ng kakulangan ng supply at tumataas na demand. Kabilang sa tumasang presyo ay ang kamatis na umabot na sa 300 pesos ang kada kilo, mas mataas ng 70 pesos kumpara nung nakaraang linggo lang. Kinumpirma ni Gilbert Comila, General Manager ng Nueva Vizcaya Agricultural Terminal, na malaki talaga itinaas ng presyo ng kamatis dahil sa kakulangan ng supply. Yun din ang situational report kanina ni Boy Gonzales dyan sa mga palengke sa Maynila. Tingnan naman natin ang presyuhan ng bigas sa QC. Nasusunod ba ang 41 to 45 na regular at well-milled rice? Andon si RH5, Val Gonzales. Come in, Val! Jerry, nagkalat na, pumahana ng supply ng 41, 45 pesos na presyuhan ng bigas dito sa Bigas Q-Mart ngayong umaga. Kumpara nung unang araw ng implementasyon ng Executive Order number 39, mangilan-ngilan yung kanilang supply, maging yung premium at yung special rice mangilan-ngilan lang. Pero ngayong umagang ito, Jerry, marami na. Marami na, panglimang bakit? Ba't ganun? Hindi pwede yan. Ba't ang dami ngayon? Baka na, para makita ng ating mga kababayan. Bakit daw? Ba't daw bigla? Pakitanong mo nga, ba't na bigla namang ba't dumagsa ngayon? Ito na yung datingan siguro. Pero bago kita sagutin na Jerry, dahil sa itong nga bumibili dito sa tindahan, kung maalala mo si Nanay Betty Miguel. Si Nanay Betty, kinausap mo nung isang araw. Etong lugar na to, etong katabi nitong 45 pesos nito, walang nakataob yan, nakataob yan. Yan, yun yung nakataob. Ngayon punong-puno na. May supply na. Yung iba dun sa kanyang mga box, walang laman din nun. Pero ngayon, itong dalawang box na magkatabi, Jerry, ay itong 45 pesos ang kada kilo, well-milled rice. Punong-puno, magkatabi. Pero tingnan mo ang kaibahan nito, Jerry, ngayon. Yung 45? Ito, long grain. Long grain yung 45? Long grain. Yung 45 pesos, long grain. Ito yung walang durog-durog na magandang klase, maputing-maputi. 45 naman. Ayan, pinapakita natin yung ating mga kababayan. Yan ang well-milled rice talaga. Well-milled rice talaga. At long grain, ito yung mahaba na walang halos durog-durog. Okay. Mangitigilab lang. Yan yung itsura ngayon ng tindahan. Itong yung 41, yung 41. Betty Miguel. Yung 41. Yung 41 ay wala rito. Nandun sa ibang nandun sa ibang mga hindi pa nakarating tindahan. Sa ibang tindahan. Binalikan ko lang itong tindahan ni Nanay Betty Miguel para ipakita yung maraming supply ngayon kumpara nung nakalipas na araw. Dalawang araw pa lang ang nakalilipas. Nanay Betty, may kausap lang bumibili itong may bumibili. Ayan, may kilig-kilig na 2 kilo ng bigas. Yung nanay na bumibili. Ito kay Nanay Betty sa ngayon. Nanay Betty, si Jerry sa DCRH Live po tayo. Tinatanong ko ni Jerry, bakit biglang dumami na ngayon yung supply ninyo ng bigas? Ay kasi sir, kahit na umuutang lang kami, kailangan kumuha rin kami ng bigas para mailagay natin sa ibang tuhod. Pero dito sa 45,
Bumagka naman ng 45 namin kasi pumiling kami dun sa may-ari nito na kung maaari, supply, bigyan naman kami kahit na konti lang. Ang binabanggit ninyong may-ari yung nagsusupply. Opo. Opo. Para mas marami na ngayon at mas marami na yung mga dumating na stocks galing sa mga probinsya, ganun ba? Ay, hindi ko po alam kasi nag-supply natin sa rice mill. Hindi kahapon nabigyan kami ng call. Pero mataas pa rin po yung bigay nila sa amin. Yung 45, magkano daw bigay ng 45, Val? Dito sa Qmart. Pumili po kami na kung maaari, bigyan nila kami kahit konti lang. Ay, willing naman po silang tumulong sa amin. Si Jerry, ang ating anchor, ay may karagdagang katanungan. Yes, go ahead, Jerry. Ate Betty, magkano hukuha ninyo doon sa 45 na binebenta nyo dyan? Magkano hukuha? 45 pesos din po, sir. Wala po kaming tubo dyan. Wala pa rin tubo. Nako, lugi pa, ano? Walang, yung 41 ho, ba't wala pa kayo ng 41? Kahapon po, sir, naglagay ako ng 41. Oo. Hindi naman mabili. Ayaw naman din nilang, pagka nakita kasi nila yung bigas, yung quality ng bigas, hindi nila talaga. Oo. Pero meron po kami, sir, andyan lang sa sako. Hindi lang nabibili, ano? Lang po nabibili. Kasi nga, bukod sa broken, yung pino, yung maitim, alam mo naman mga tao, pupunta rin sila dun sa mas maganda. Oo. Pero pag may naganap na ang budget lang 41, meron naman kayong maibebenta. Meron po, sir. Kaya lang, dun sa 45 po namin, hinahati na namin yun, nilalagay namin sa 41. Kaya, instead na dito lugi kami, mas maglulugihin na naman kami dahil may 41 na kami. Pero doon din po nanggagaling yung 41 natin. May binabanggit Jerry, makasigit na ako. May binabanggit po kayo kanina na para makaagapay, makatulong din ng pamunuan ng Mega Qmart, isang pribadong palengke, ay may pagpupulong kayo at hinihiling ninyo na bigyan kayo ng discount dun sa binabayaran ninyo sa pwesto? Opo. Ano pong tugon ng management? Ang sabi po nila sa amin kahapon, paparating daw nila dun sa taas nila. Ngayon po, hindi pa po namin masagot yan dahil hindi pa man dumarating yung pagkuha nila ng mga pangkulit na lang ng pang-ticket. Pero malaki ang chance na. Opo, umaasa po kami na baka sakaling magbigyan kami. Ayan, so magandang balita dahil malaking bagay dun sa mga nagtitinda yung katulad ng ginawa dun sa lungsod ng Mandaluyong yung in-announce ni Secretary Abalos na wala na silang may malaking discount sa pagbabayad sa pwesto. Correct, wala mo nang babayaran mula nung araw ng Lunes hanggang sa Oktubre 5. Isang buwan na walang discount. Ang Quezon City ay nung panahon ng pandemic ay meron din silang ganong mga ipinatupad. Sana ay ipatupad din ngayon sa panahon na kailangan nitong mga rice retailers. Wala rito sa Mega Qmart, dito sa Cubao, Quezon City. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Val! Susunod! Yuel, pakiabot mo sa akin muna yung susunod. Pakihanap yung showbiz. May balita ho tayo, yung Vice Governor ng Aurora. Nako, tuluyan ng dinisqualify. Tuluyan na hong dinisqualify ng COMELEC dahil dun sa kaso ng paggamit ng provincial government ng properties and mga equipment ng provincial government sa kampanya noong nakaraang eleksyon. Nakaupo na ho ito si Vice Governor Gerardo Jerry Noveras. Ito po sa isang unbanked decision ay dinisqualify na raw po ng COMELEC. At eto pa, sino itong TV host comedian na iniwanan ng kanyang maraming utang ng kanyang namayapang misis. Pati daw ang bahay ng mga magulang ng komedyante ay naisanla na. Talaga naman talaga. Ang laki ng kita nito, sikat ito .
Oo, itong komedyanteng ito. Sino yan? At iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. alas 7:32. 7:35 ang ating oras. Pinagtibay ng Commission on Elections o COMELEC Unbank ang disqualification ni Aurora Vice Governor Gerardo Jerry Novenas. Sa 24 na pahinang desisyon ng COMELEC Unbank, pinagtibay nito ang naunang ruling ng COMELEC First Division na napatunayang liable sa coercion at intimidation sa paggamit ng government resources itong si Noveras noong nakaraang halalan. Una rito ay pinagharap ng reklamo si Noveras sa paggamit ng government resources sa pag-iimprenta ng campaign materials gamit pa ang pondo ng pamahalaan. Joseph, napatunayan ito ng COMELEC nang iharap ang testigo na si Michael Tecuico, isang casual employee ng Kapitolyo para mag-imprenta ng kanyang campaign materials. Dito ho sa kasong ito, sa disqualification kay Vice Governor Jerry Noveras. Noveras ito, hindi Novenas. Noveras. Sherwin Noveras. Ayan nakalagay naman Noveras. Ang nagreklamo ho dito ay dating mayor ng Dipakulaw at provincial board member na inambush. Inambush ho noong Oktubre ng 2022, inambush patay ito hong si dating mayor at dating vice mayor at dating provincial board member na si Narciso Amansek. Siya po ang nag-file ng kaso laban dito kay Vice Governor Jerry Noveras. At ang latest nga po dyan, ito, naging desisyon ng COMELEC Unbank. Pangunahing balita. Sa ibang balita, sugatan ng driver ng ambulansya matapos nasalpukin ng bus sa EDSA Busway, Quezon City. Ayon sa MMDA, nagmula sa main road ang ambulansya nang bigla itong pumasok sa busway. Ayun. Dahilan naman para masalpok ng paparating na bus. Wala namang namatay, wala namang sakay na pasyente ang ambulansya na mangyari ang aksidente. Ay baka naman papunta pa lang susundo ng pasyente. Ayon sa DOTR, nakasad sa kanilang patakaran na pwedeng pumasok sa bus lane ang mga ambulansya. Baka naman mabilis ang takbo nung driver, pagpapatakbo ng bus driver doon sa bus lane. Ayan o. Kitang-kita naman Kinansela na ng LTO ang driver's license ng dating pulis na nanakit at nagkasa ng baril sa isang siklista sa Quezon City. Ayon sa LTO, 2 taon na pagbabawalan si Wilfredo Gonzales na makapagpaneho dahil sa paglabag sa Republic Act 4136 o Land Transportation and Traffic Code at Joint Administrative Order 2014-01. Bukod sa revocation ng kanyang lisensya, pinagmumulta din ng 4,000 piso ang na-dismiss na pulis. Si Gonzales ay naharap pa sa patong-patong na reklamo kabilang ang reckless driving, disregarding traffic signs at obstruction. Iniimbestigahan ng Manila Police District kung nagkaroon ng foul play sa kaso ng isang lalaking nahulog mula sa isang gusali sa Santa Cruz, Maynila. Kinilala ang biktima na si Joseph Abellera, 38 anyos, na dead on arrival sa ospital nang mahulog sa Golden Valley Building. Ayon sa mga residente, isang malakas na kalabog ang kanilang narinig mula sa elevator ng Golden Valley at nang magpunta sila para tingnan ay nakita nila sa ground floor si Abellera na nakahundusay at duguan. 95% na naging tagumpay o matagumpay ang implementasyon ng Executive Order 39 na nagtatakda ng price ceiling sa bigas. Ayon kay Department of Agriculture spokesperson at Legal Services Director Willie Angsi, mayorya ng rice retailers ay sumunod sa utos na price cap sa bigas. Gayunman, aminado ito na may mga umalma sa EO39, ngunit patuloy anyang kanilang pag-iikot upang maipaliwanag sa mga negosyante ang importansya ng pagpapatupad nito.
Sinuspindi muna ng lokal na pamahalaan ng Mandaluyong ang pangungulekta ng bayad sa mga stall ng bigas sa dalawang palengke nito simula September 5 hanggang October 5. Alinsunod dito sa ordinansa inilabas ni Mandaluyong City Mayor Ben Abalos na anyay bahagi ng pagpapaiting sa price cap sa bigas ng mga rice sellers and retailers. Binigyan din ni Abalos na para lamang sa mga nagtitinda ng bigas ang ordinansa. Ang hakbang ng lokal na pamahalaan ay kasunod nga ng kautusan ng Pangulong Marcos na magpatupad ng price ceiling. Pinadidismiss na ng Internal Affairs Service ng PNP sa serbisyo ang 8 pulis na sangkot sa pagpatay o pagkamatay ng isang binatilyo sa Navotas na biktima ng mistaken identity. Ito ay matapos mapatunayan ng IAS na nagkaroon ng pag-abuso ang naturang grupo na humantong sa brutal na pagkakamatay kay Jemboy Baltazar. Sinabi ni IAS Inspector General Alpegar Triambulo na dahil sa inamin mismo ng mga tinutukoy na pulis ang krimen, nakumbinsi ang IAS na irekomenda sa NCRPO ang kanilang dismissal from the service. Pagpapaliwanagin ng COMELEC ang ilang mga kandidato sa barangay at SKL elections dahil sa premature campaigning. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni COMELEC Chair George Garcia na 11 show cause order na ang kanilang ipalalabas. Ayon kay Garcia, ang show cause order ay magiging basihan sa paghaharap ng complaint at disqualification case. Motu proprio po ito, Sir Angel, yung po yung mga minsan po ay nakikita sa social media, alin po mga ipapalabas mamaya, yung mga ipapalabas namin mamaya, yung mas madami. Yan po naman yung mga resulta ng mga reklamo ng ating mga kababayan. Pag po kasi may formal na complaint laban sa isang kandidato, ang ini-issue po namin hindi show cause order, sampina na kaagad, sapagkat may docket number yung kaso. Pero kapag nakita lang namin, kahit picture lamang pinakita sa amin o na yan ay nag-violate, amin po pinag-show cause order. Si COMELEC Chairman George Garcia. Susunod! Tito Boy! Sino ito? Itong isang kilalang komedyante, mahusay na komedyante ito, na baon sa utang ngayon, pati bahay at lupa ng mga magulang ay naisanla. Ano ito? Dahil sa misis. Naiwan ng misis yung mga utang. Sino yan? Kapang balita, ihatid sa atin ang Pangunahing balita. Alas 7:43. This time check is... Yun! Thank you! Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag. Yeeha! Uy, kabilis ng oras, 11 minuto na lang, alas 8 na. Si General Red Maranan, magandang morning. Kumusta ba ang bagong opisina mo dyan sa Quezon City Police District? Ayan. Kasama mo pala si Ka-Check Talay dyan. Sino pa yun, Ka-Check? Si Colonel Bong Buslig ng DDA. Ayan. Si Colonel Jerome, kumusta dyan? Nakapag-almusal na ba kayo? Ay, Mel Magno, magandang morning. Paki-congrats daw si Attorney Tacorda bilang awardee ng Bureau of Immigration at ang mga Sunriser BCIU Terminal 3. Ayan. Happy anniversary Bureau of Immigration employees. Ayan. Sabi ni Mel Magno. Eto, kawawa naman itong komedyanteng ito. Ganun ba nangyari? Yung asawa, yung namayapang asawa ang nakapagsanla, na isanla ang bahay at lupa, pati ng mga magulang nung aktor, nung komedyante. Nagpamana ng kutak-kutakit na utang. Bakit? Ihatid sa atin ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Uy, ka Jerry, nakakaloka as in super mega nakababaliw ang nangyari dito sa isang mahusay na komedyanteng aktor na papasikat ang kanyang karir ngayon. Ito ang kwento, ka Jerry.
noong nagsasama pa sila ng kanyang jowa na namayapa na, ay hindi niya namamalayang baon na pala sa utang. Utang dito, utang doon, at nang mawala nga sa mundo ang naturang asawa, ay nagulat na lang itong si aktor dahil ang dami nang naniningil sa kanila. May mga pruweba naman talaga na nakautang ito. Kaya ang ginawa ni komedyanteng aktor ay unti-unting pinagbabayaran ang mga nasabing utang. Ito yung pinakamatindi. Nahiram din pala ng naturang girlitas, malangit ang kanyang kaluluwa, ang tawag doon, Titulo. yung certificate, titulo ng bahay ng mga magulang ni aktor. Ay, ganon? Pati yun? Naisanla din. Eh bakit ba nagkaganon at ang lakas siyang gastos ni Gerlash? Yung kanyang pamumuhay, yung kanyang antas ng pamumuhay, masyadong mataas. Ganon. Yun Ganon na. lang kaya? Hindi naman, baka naman baon sa kasusugal. Hindi naman ganon. Hindi naman siguro. Meron pero kasing ganyan eh. Meron ganyan eh. Nababaon talaga sa utang dahil sa sugal. Pwede rin. Oo, pero ang nakarating sa atin ay basta nangutang daw ito na nangutang. Ang malaking problema ngayon ay hindi matubos-tubos yung napakalaking bahay. Ang laki naman ng kita ng pagiging komedyante. Paano Lalo ayaw na sikat pumayag ka, nung binentahan na maibalik o maisole. Ang eksena dito kasi pamana ito ng mga magulang ni aktor sa kanilang magkakapatid. Ancestral house at yung at lupa. So, ang nangyari sa lupa at bahay ay yung pinagsalaan parang may sarili ng interes na ayaw nang ibigay. Baka narimata na. Ay, hindi natin alam. Expired na doon sa usapan, sa petsa. Ang dito, hinahabol ngayon. Hinahabol ngayon ni aktor na mabayaran at muling makuha yung pamana na bahay na yon dahil malaki nga naman ang alaala nila sa bahay na yon dahil doon sila tumira nung mga bata pa sila. Maganda yung bahay at malaki ang lote. Yun. Kawawa naman. Pero kumikita naman si comedian, di ba? Kumikita naman talaga. At unti-unti na nga niyang nabayaran yung mga pagkakautang na iniwan. Ang problema, ang pinakamatinding problema niya rito ay yung bahay na gusto niya talagang makuha para ibigay sa kanyang mga kapatid at iyon man lamang ay makapagbigay siya ng alaala sa kanyang mga kapatid na hindi naman ganun kayayaman. O yun. Ang nasabing aktor na bida sa ating sino daw, ano daw, ay may kapangalan siyang Bayani. Bayani? Pambansang bayani? Parang ganun. Saka lagi siyang sa lahat ng takbo niya, sa lahat ng mga karir niya, ay lagi siyang nananalo. Dahil blessing nga siya. Nabibless siya dahil lagi siyang nananalo. Mayor ba yan? Mayor? Nag-mayor na? Parang mayor to. Parang mayor to. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Babu! Pangunahing balita sa sports. Sa sports, nasungkit ni EJ Obiena ang ikalawang gold medal sa Germany matapos manalo sa Net Aachen Dom Springen Competition. Nanguna si Obiena sa 14 na manlalaro na lumagpas sa taas na 5.92 meters para sa kanyang ikalawang panalo sa Germany. Nasungkit naman ni Sam Kendricks ng Amerika ang 5.87 meters at Thibaut Collet ng France 5.82 meters. Yun. Sa ating health news, lumabas na pag-aaral ng National Sleep Foundation sa Amerika na nakatutulong ang pagtulog ng hubad. Pagtulog ng hubad o walang saplot sa katawan upang makaiwas sa diabetes ang isang tao. Ganon? May relasyon pala yun? Paliwanag ng mga eksperto, mas marami ang pinoproduce na brown fat o adipose tissue ng ating katawan kung natutulog ng nakahubad. Ang chemical mula sa brown fat ay mahalaga sa pagsunog ng calories at blood sugar, dahilan upang bumaba ang risk ng isang tao sa type 2 diabetes at obesity.
Sa ibayong dagat, umakyat na sa 36 ang patay kasunod ng malakas na ulan at pagbaha sa Rio Grande do Sul sa Brazil. Muling itatayo ang mga tahanan at infrastrukturang nawasak ng malawakang pagbaha at pag-apaw ng mga ilog sa maliit na bayan ng Mucum na bahagi ng Rio Grande do Sul State. Inaasahan ng magpapatuloy ang malalakas na pag-ulan sa riyon hanggang sa mga susunod na linggo. Naghatid po ng kabuuan ng ating mga pangunahing balita. Sa pangalan po ni Anthony Taberna, ito po si Jerry Baha. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang tanong ay eto yung ibinigay ng DICT na pwede ninyong padalhan ng inyong mga reklamo. Pwede na may screenshot lang yung pinag-usapan na admin kanina ni Yusek Alexander Ramos ng DICT. Screenshot nyo lang yung halimbawa ay call o text sa inyo kasama yung number nung nag-text na alam nyong scam. Tulad nito, bibigyan ko kayo ng isang example. In-screenshot ko tong pinadala sa akin. Nasaan ba yun? Mabilis lang ito. BDO notice nakalagay. We're now deactivating your account. Your registered numbers need an update. Proceed to. Nakalagay yung yung link. Pero ito'y number lang. Number lang yung nakalagay. Kaya alam mong kalokohan. Cellphone number lang yung nakalagay. Ayan. Yan, yung mga ganyan, pwede nyo i-screenshot at ipadala sa DICT. Ito ho yung kanilang number 0991-481-4225, 0947-714-7105 o 0966-976-5971. Ipa-flash yun namin itong mga numbers na ito sa inyong mga screen sa ating DZRH Teleradio at i-announce natin ng regular itong mga number na ito para ho ipadala na ninyo dahil naging problema natin yung SIM card registration. Napalusutan ng mga magagaling ang ating sistema. Happy birthday daw kay Vice Mayor Efren Bartolome Jr. ng San Jose del Monte. Binabati kayo ni Kuyang Els Bartolomeu. Ayan. Mr. Jerome Tang, advance happy birthday. Bukas na birthday mo, baka makalimutan mo Aya Jerome Tang, happy birthday. At ganon din kay may pinapakisuyo daw si Kuyang Romy Peña ng Kamanaba. Pag-greet daw ng happy birthday kay Ma'am Christine Tumanan Peña. Ayun. Ma'am Christine Tumanan Peña, happy birthday. Ganon din kay Kuya Ricky Caparino ng SFM Isabela at Kuya Rodel Lazaro ng Bataan. Yun! Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na!